no? So magbibigay ng thickness ng dressing natin yung mango. Okay. Ito lang. Ayan. I-blend natin siya. Vinegar. Lalagyan natin ng honey para matamis-tamis. Lalagyan natin ng bawang. Konting mustard. Konting mustard lang. Salt, pepper. Then olive oil. Ito, blend na natin siya. Siguraduhin lang natin na ma-blend ng maayos yung bawang, no? And also, ito, konting salt pa. Then, tapos na yung salad dressing natin. Ang bilis-bilis, di ba? So, eto siya. Maganda din itong lalagyan ng bio-cubes. Di ba? Usually, pang-baon natin ito siya. Natin ng pork belly is the honey and soy glazed pork belly. So, ito siya. Nasa bio-cubes siya. Salt lang natin. Salt, pepper. Konting pepper. No? And konting bawang. Then, we marinate it. You can put a little water to brine it para maging juicy siya. And you just keep it. Ang maganda sa bio-cubes, you can prepare, marinate your meats pang isang lutuan. For example, 5 kayo sa pamilya, o tag-isa-isa kayong slice ng pork belly. Yes. So, when you thought, sa linggo, namamalengke kayo, lalagay mo na sa i-marinate mo. Every day, nakaschedule na, Monday, baboy, pork chop. Pangalawa, chicken. Wow. Then, sado na napakuluan na. Chef, may question ako. How long pwede namin ipastay yung mga ganyang meat sa loob ng bio-cube container? Ang maganda kasi sa bio-cubes, it can freeze up to 40 degrees negative. So it's really super frozen. So mga para sa frigid na tao, di ba ganun yung temperature. So it keeps very long, kahit 6 na buwan, hindi siya nasisira. Wow! Kept well. Ang problema kasi natin sa pagkain, di ba? Bili tayo ng 1 kilo na asin. Yes. Ito-throw out natin, babad natin sa tubig, kukuha tayo ng konti, ibabalik naman natin. Yes. Then, ngayon, kukuha naman tayo ng konti panggisa, ito-throw out natin, wala nang lasang sapal na yung karne niya. Yes, exactly. Tsaka minsan, pag yung mga ginagamit na container, usually sa mga bahay, plato lang, tapos tatakpan lang. So, kung ano yung ibang nando dun sa ref, nangangamoy na din kung ano yung nilagay ng pagkain. And it's very important kasi nagpapakain ka naman ng pamilya mo is to retain the nutrition. What's the point kung makain naman sila, wala nang nutrition kasi ilang beses mo siya na-throw out. So, parang napapakain ka ng, di ba, sapal. Yes. Diba? The nutritional value is very important. So, kahit sabihin mo, medyo mahal yung bio-cubes, but it's worth it kasi kaysa gumastos ka pa ng vitamins and iba pang mga food supplements, eto siya, the ability of the bio-cubes to keep the nutrition of your food is the biggest gain that you will have from using proper kitchen equipment. Tsaka hindi siya nakakapag-occupy ng space kung sakali. Yes. And right now, Chef, ang mga bio-cubes products, meron pong discount just for today. So, better mga kabisyo, pumunta na kayo dito ngayon sa baba and have a bio-cubes product. Yes, at syempre para sa mga nandito din, pwede niyong imbitahan yung mga kamag-anak niyo pa na baka interesado din at talagang laging nagluluto at may mga chikiting din, may mga anak din. Yung maganda dito sa, ito din yung gamit natin, yung frying pan natin, no? Kasi maganda yung quality niya, non-stick siya, at saka importante talaga mag-invest tayo ng proper equipment. Sometimes kasi sinasabi nila na nasa sikreto yan. Pero one secret talaga in good cooking is also using the proper equipment. Diba? Kasi for example, gagamit ka ng mumurahin na frying pan, hindi even yung luto niya. Eto siya, wala nga ako nilagay na mantika. Mantika, actually. Diba? Yes. And this pan, kung kailan mo siya magagamit, grabe, matagal. Ayan na. Ito po kami po mismo ang witness, wala pong nilagay na mantika dito sa pan. Kasi minsan may
may mga ginagamit na mumurahin, talagang didikit siya. So, pati yung presentation ng pagkain. Ang problema din kasi, pag manipis yung frying pan mo, nakikita mo umiitim din siya yung saan dumadapo yung apoy. Yes, oo. Kasi hindi siya good conductor of heat. Yeah. Yun pala, wow. Yun siya. So it's very important, no? Kasi yung luto, hindi lang yan, di ba? Basta-basta magluto. Kunwari, May science din yan, may chemistry, may physics. Yes. Ganun siya. May tip ako sa inyo, ano yung sikreto na naghihiwa ka ng sibuyas na hindi ka maluluha? Paano? Dapat ba merong ano? Sino may alam? Wait lang. May nabasa akong ganyan. Alam ko na. Dapat daw, wait lang Letter A, hugasan yung sibuyas. Or letter B, maglagay ka daw ng bread doon sa gilid so that hindi ka daw maluha. Am I right? Mali. Alam ko na. Naku, Feeling ko tama ako dito, Ano? chef. Ano sa'yo? Maglagay ka ng goggles. Hindi. Hindi pa rin. Ang best way na maghiwa ka ng sibuyas para hindi ka maluwa, iutos mo kay Yaya. Yun naman pala. Di ba? Yaya, paki-slice ng sibuyas. Sigurado yan, 100%. Chef, paano Diba? pag wala akong yaya? Chef, grabe, ang laki pong tulong. Di ba? Yung Yaya, mas marami pa yung magagawa kaysa sa food processor tsaka blender, di ba? So, good Chef, ba't lang investment. makapag-move on? Wait lang. Alam mo, napakatalino pa ng pagkakasagot ko. Alam ko, uhugasan mo. Ayan, Eh, masyado masyado kasi ka pang tayo, tao Masyado pang tao yung ano mo suggestion Kaya nga, mo chef ikaw joker ka pala So, yun. Titignan natin, no? Okay. Ay, Hindi wow. na, nagpa-brown siya. oh. Hindi dumikit yung meat. So, konti pa. At parang nagpo-produce siya ng sarili niyang O, sige. Actually, no? Yung gagawin naman natin, while nagluluto tong pork natin, Aha. gagawin natin tong chicken spread natin. Aha. No? Gamit natin yung leftover na manok, no? Sometimes kasi kumakain tayo, no, nagmamadali the night before, then bibili tayo ng lechong manok. Kinabukasan, ayaw nang kainin ng mga bata, di ba? Yes, Ayaw nang kasi kainin malamig na daw. Malamig na, dry Tira na. na. Di ba? Kasi social gusto lang freshly cooked lagi So, yung pwede natin gawin, ito ginamit ko, leftover roast chicken. No? Simpleng-simple lang to, no? So, yung chicken natin, di ba, pag chicken spread, usually, nabibili natin, di ba may nakabote na chicken spread? Yes. Pag kinain mo, hindi mo mahanap yung manok, di ba? Mga gagarito. Opo. Mas malaki yung pickles kaysa sa manok, di ba? Exactly. Mas kita ko magpilik mata ko kaysa dun sa... Exactly. So, eto siya, ginawa natin, Aha. dinice natin yung chicken. Para chunky talaga siya, di ba? Aha. Okay. Sige, chef, ano yung mga dapat ko ilagay siya? So, gagawin natin, gagawa tayo ng basic dressing, no? Aha. So, simple lang yan, di ba? May konting minced na sibuyas. Kung gusto mo ng sibuyas, lagyan mo. Kung ayaw mo, wag, di ba? Simple lang yan. White Lalagyan natin ng pickle relish, konting pickle relish. Eto siya, lalagyan natin siya ng dried mangoes, no? Kasi Dried mangoes pala to. Diced na dried mangoes. Akala ko, carrot. Oo. Yung ginagamit natin yung dried mangoes kasi for it to have a longer shelf life. Kasi pag ginamit natin yung fresh, ano mangyayari? Madali siyang mabulok, no? It's fresh, no? So, balik na rin lang natin. Yes. Sige, ako po bahala dyan, chef. Di ba ang ganda ng kulay niya? Alam mo, one thing in cooking also, yung pagbabrown niyan, it adds flavor. Yun ang caramelization, no? So, there's a chemical reaction sa pagluluto na nagiging brown. Kaya pag nakita natin ng brown, ay gusto ko yung medyo sunog-sunog because it creates parang caramel flavors, no? Di ba? Social yan. Oh. Yung pala yun, yung medyo manamis-namis. Yes. Na So, kahit medyo wala may siyang alat. sugar. Aha. Di ba? So, okay. Ngayon, season natin ng konting salt, Aha. pepper. Simpleng-simple lang, no? Then, lalagyan natin siya ng mayonnaise. Mix it all together. Pwede ka rin kumanta habang nagluluto ka, di ba? Ang key natin dito, remember, sometimes kasi yung tao, hinahalo-halo lahat ng pati yung chicken. Aha. Dito sa pagtimpla, pag-balance ng flavors, ang nangyayari kasi nadudurog, especially pag magawa ka ng chicken macaroni salad, di ba? Lagay mo yung pickles, whatever, salt, pepper, lalagay mo yung macaroni, ihalo-halo mo. So, ano nangyayari? nadurog yung- Durog-durog na, di ba? Para Okay, siyang ay, oo. So yung best way is to
season, itimplahan mo muna yung mayonnaise, no? Pag nakuha mo yung tamang lasa ng mayonnaise with all the small ingredients, doon mo na ilalagay yung pasta. Yun Diba? pala yun. Oo. So yun ang technique. Kahit for example, gumagawa ka ng kinilaw, titimplahan mo muna yung suka, at saka yung mga sibuyas, luya, whatever. Tama na yung timpla bago mo ilagay yung asin. Habang ilagay mo yung isda. Kasi kung ilalagay mo lahat, huli na yung pagtimpla mo, halo ka ng halo, durug-durug na yung isda. No? Yes. So, it's very important when you're cooking, hindi lang yung lasa, pati presentation. Tama. Kasi di pa sasabihin ng iba, okay lang yan, masarap pa rin naman yan, pagkain pa Kaya rin nga, yan. ipikit mo na lang daw yung mata mo. Oh. Then ngayon, ilalagay na natin yung chicken Aha. breast. Di ba chunky? Very chunky siya. Yes. Ayan. Then, lalagyan natin siyang konting parsley. So, pwedeng dry parsley or basil or ano bang herb na gusto mo. Yan. Yun o. Sarap po. Ako dito napapalunok. So, ang Napapalunok bilis-bilis. ako. Oo, ang bilis-bilis niyang gawin. Yes. Hoy, eto pala yung mga tao dito sa harap, may patikim ako ha, so you'll be able to try what Yes. we're making. So mga nasa likod, sorry kayo. Ayan, kaya pumasok na kayo dito. Yes. Bahala So kayo meron dyan. tayong 60 portions na papatikim Kaya nga. natin lahat. No? Merong patikim si Chef Tato. Here. Oh! Taray nun Patikim ni Chef Tato. Okay. So, ngayon, gagawin na natin tong pork natin. Malapit na siya maluto. Aha. No? Gagawin natin, lalagyan natin siya ng konting soy sauce. Konti lang na soy sauce. No? Very simple. Magugustuhan to ng mga bata. Then, honey. Diba? Yun, may hot. Yan. Nakapaglaway, Chef. Chef sa amin yan Oh, yes. Chef Alam mo yung eto siya, yung pag nagluluto ka ng eto, especially yung pork belly, di ba, tinimplahan natin siya ng nasa BioKeeps. You keep it for 3 days to 1 week. Room temperature kasi maganda siya. It's airtight. It will taste like bacon. Di ba? Sino mahilig sa bacon? Me! Oh, so yung gagawin, bili kayo ng pork belly, kung mas minipis, mas maganda. Konting sugar, white sugar, salt, lagyan nyo ng konting garlic. Aha. Oh, then you keep it in your BioCubes for 3 days to 1 week sa chiller. Huwag sa freezer. May bacon na kayo. Gusto nyo masosyal, replace the sugar with honey. May honey-cured bacon na kayo. Mas mura pang gawin. Sige. But it has to be done in the BioCubes so that walang bacteria. Yun! Kasi usually, di ba, kahit mga ganyang klaseng lalagyan na yung normal lang, nagkakaroon pa rin ng amoy. Hindi mo maintindihan kung bakit kahit nakatakip na siya, chef, no? Kaya nga, So, nasa quality rin pala talaga yes, ng and ginagamit actually natin. dito, very convenient kasi lahat na ng mga ingredients na kailangan mo, talaga naka-place na siya sa BioKeeps, diba? At saka, yung material mismo, yung plastic na ginamit sa BioKeeps, may antibacterial na siya na halo. Oh, So, yeah. to really keep the food fresh. So, hindi siya nagko-contaminate. Yun. At ma-avoid din natin yung tinatawag na spoilage of food. Yes. So, kasi alam mo, yung kung titignan mo pag namamalengke ka, Aha. ang daming nawawala sa ginagastos mo dun sa nabubulok. Yeah. Especially for if you make salads, Aha. anong gagawin mo? Hugasan mo, ikip mo sa BioKeep, mas matagal siya. Bakit? Yun nga, again, airtight siya. Yun. Diba? So, ngayon, actually, ako mismo ngayon ko lang din nalaman na talagang nag-vary din talaga yan sa ginagamit mong lalagyan. Oo, kasi tayo, ano lang kung makita natin, okay na yan, okay na yan. Yes. Kasi tayo we actually don't know the quality of certain products. Kasi minsan iniisip ng iba, ay baka kasi yung yung temperature ng refrigerator, binaba nyo kaya napanis. Kaya nga, o kaya baka madumi lang yung kamay ko. Oo, ganyan. baka kasi naman tinikman, so binalik ulit yung pinag-tikmanan. Ang dami kasi bacteria, especially airborne. So especially nasa ref, nakakulong yung lahat ng bacteria. So kung hindi maayos yung pagkatakip ng pagkain, kahit na hindi siya nag-touch, dun sa air niya mismo, nag-contaminate. Yun naman pala yun. So it's very important to know these things kasi talagang napaka-helpful nito sa lahat, sa bawat household.
So, anong next, Chef? Excited na kami kumain? Ready na, ino-open na yung kanin. Lalagyan natin ng konting kanin. Aha. Saan siya? No? May parsley pa. Yun o. Chef, ito siya, di ba? Yes. Sarap. Parang yung sabaw pa lang ulam na. Chef, baliktad ko na siya. O, baliktad mo siya, no? Yun o. Ay, okay. Finish, no? Para mas maganda yung lasa niya. Finish lang natin siya ng konting butter. Aha. Di ba? So usually, talagang the last part ang butter. Pwede rin at the start. At sa atin para magtitikan siya ng konti yung sauce niya. Then, konting lemon. Of course, Wow! pwede din kalamansi. Pero tayo, pasosyal tayo kasi may audience. Tama, kaya lemon. Social climber lang yung peg natin ngayon. Hindi, yung lemon-lemon na yan, mauwi din yan sa lamon. Nakaabang na ako dito, friend. Uy, friend, gusto ko rin yan. Friend, ako may uwi yan, Tamang-tama, di pa ako nagla-lunch. Ready na siya. So, Ready na ito siya. Lalagay natin yung isa. Oh, di ba? Ang ganda niya. Para siyang... Konting sauce. Drizzle natin yung sauce natin. Jeff? Sasasay natin yung pork. Then ito ang isa. Lalagay natin dito sa bauna natin, no? So, tingnan mo yung pangbaon natin. Don't you think? Wala, may camera tayo. Oh. Ito, I want you to see. Ang maganda sa Biotics yung baonan natin, naka-separate din yung mga ulam, may vegetable, then may rice tayo. O, nakikita natin. Detachable din to, no? Yeah. The importance talaga ng yung proper separation ng bawat food, diba? Ng meat, ng rice, ng salad. Yes, para masarap din kainin. Kasi Yes. minsan yung iba may maarte, nakapag once na nahaluan na ng ganito. Kaya ayaw na kainin, Oo, diba? Kaya minsan parang hindi na siya kaaya-ayang kainin. Lalagyan natin ng konting salad. Parang sa ako side. maarte. Magkartihan ng konti. Yan. Konting tomatoes. Diba? Clean tayo para hindi tayo messy. Alala natin yung ginawa natin salad dressing kanina. Aha. Oh, pour natin. Yun. Okay, so probably gusto niyo matikman to. Aha. Here. Ako na ba titikim niyan? Okay. Sige, friend. Pwede Tikman ko, mo. Chef, pwede ko ba tikman? Surely! Okay, so- Ngayon, sige, while tinitikman niya yung ganito, gagawin ko naman yung isang para sa we brush it with butter, no? Lagyan natin konting butter. Then ito, so pwede din, tingnan mo yung pan natin, no? Saute pan natin. Pwede din tayo mag-toast ng bread. Uwi ko na to, Ang sarap! Sarap ba? Oo. May Pa-experience. papatikim. I think pwede na tayo magpatikim sa mga... Oo. So ito, meron akong bread kanina na natinost. Aha. So eto na pala yung ginamit natin na ginawa natin mga na-dressing kanina, Chef. Ito na yung spread natin. Lalagay natin. Magla-lunch na ako dito, How is it? Samayan ang Maganda ba? Masarap ba? Yes po. Anong ulit pangalan mo, sir? Nakalimutan yung pangalan, sobrang sarap. Yun. So, eto siya. So, we have our sandwich. May isa tayong ulam na rice. No? Then, meron din tayong isa na sandwich. Ang tanong ko, bakit sa restaurant, nakahiwala usually yung salad sa sandwich? Bakit nga po? Ha? Ayoko na mag-guess, baka mamaya sabihin na naman, wala lang kasi Bakit, gusto bakit? lang. Bakit nakahiwalay? Diba? Bakit nakahiwalay? Bakit ganyan pag nasa restaurant ka na social, may sandwich din, may salad sa gilid. Bakit, friend? Sige nga. Isip lang ako.
Kasi maarte siya? Ano ba? Kasi sosyal. Oh, Di yun ba? ang Kasi talaga. sosyal. Kasi, di ba, pag walang, hindi mo nakita ang salad, magkano siya? 80. Pag sa gilid yung salad, 180. Actually. Diba? Oh, pero that is not the real reason na bakit ganon. Bakit po? Because, di ba kumakain tayo ng salads? Lahat ba tayo gusto na may gulay, may kamatis, Hindi Yes. mo. Like may me. sibuyas? Diba? Depende. Depende sa tao. That's why the salad is always served at the side so that you can put whatever you want. Di ba? Tama? Tama And kayo. also, secondly, hindi din siya nabubulok kaya magsasandwich ka. Eh pagdating mo dun sa office mo ng tanghalian, wala na, lusaw na yung lettuce mo. Yun. No? And because again, BioKips, it's separated. Ang flavor ng onions, hindi nadapos sa sandwich mo. Wow. So, pabor pala sa akin yun, no? Kaya pala siya nakaseparate. Actually, kasi si Laika Barista hindi mahilig sa gulay. So, Mali yung naman ikaw. Kaya nga eh. Pili So, lang yung kinakain kong gulay. so yun, para sa mga hindi mahilig sa gulay, BioKips din. Meron silang product for you, di ba? Yun. So, we already have passed. Okay ba? Nasasarapan ba kayo? Kumusta? What's your Kumusta verdict? naman? Uy, ayun na si Mamo. Gustong-gusto, oh. Masarap, di ba? Anong Lasang masasabi? social, no? And leftover chicken, then may mangga tayo, di ba? So, yun, it's a very perfect na dish na pwede nyo ma-prepare very easily. Pwede nyo gawin din yung recipe natin sa chicken, no? So, you just put salt and sugar, marinate mo ng ilang araw, then you fry it. Sobrang sarap niya kasi nagkikreate siya ng certain level ng kasarapan ng medyo bacony because of the curing. You know, ang sarap no? Ibang klase talaga. Klase. So, ayan na. So, ito na Yan yung ang finished products natin. So, I hope you try this at home. I hope na bumili kayo ng BioKips, no? Because it's very good, no? It's a good investment. Yes. And also, gusto kong mag-plug pala, no?